Hello, welcome back to Tarot Page Philippines. So, gawin natin ngayon yung weekly horoscope para po sa may mga sun, moon, and rising na Pisces. If you're new, subscribe, like, and share. At kung hindi nyo po alam kung ano yung sun, moon, at rising nyo, as importante siya, sa dulo po ng video, may link po tayo para dito. Tandaan natin the readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. And I'm also inviting you po na mag-click ng join button sa baba para magkaroon kayo access sa ating mga extended readings kung saan mas malalim na po ang message ng cards. Private readings po and spellworks, pwede nyo po i-message ating Facebook page, yung link sa description pababa, may admin tayo na tutulong po sa inyo. At sa nais po ng mag-donate, you can use po yung thanks button natin sa baba, yung may heart. Pisces! Kamusta ka? So we have here the star and time for a nap. Okay eto lang. Of course, totoo naman, when you dream, pag nangarap ka, lakihan mo na. Kapag nag-wish ka paano star tayo, let's make it big, let's make it huge. Andoon na, grabe nga diba, dream big. Huwag mo i-limit yung sarili mo, huwag mo i-limit yung pwede mong ma-achieve, pwede mong matanggap, pwede mong makuha. Pero, andun din na, let's also be realistic. Realistic in what sense? Sabi nga sa'yo ng time for a nap, because your dreams, yung mga pangarap mo, yung mga aspiration mo, ipupush ka niyan para madami kang gawin, para ma-achieve mo yung mga gusto mong ma-achieve, pupunta, may mga bagay na gagawin ka, pupuntahan, taong kakausapin, at nakakapagod to. Andoon na nakakaubos na siya ng enerhiya ng ating physical na pangatawan, kakaisip, emosyon. So, pinapaalala din sa'yo, you need to also be realistic na kapag kailangan mo naman din mag-rest ng physical body mo, mag-rest ka. Okay? Makina nga na ginagamit natin sa work or sa mga, di ba, sa mga factory, may moment of maintenance yan, may moment na pinapahinga yan para hindi masira agad or hindi mag-overheat. And then nga, nagkakaroon ng maintenance para masigurado tatakbo to very smoothly. Same thing with you. Hindi mo dapat pahirapan yung sarili mo na gagawin mo ito ng gagawin hanggang sa mapagod ka. Okay, sige, sabihin natin kasi may mga hinahabol akong deadlines. Okay, natapos mo nga yun. At the expense naman, yung katawan mo is lang nagigit na hapo na. Do you think may enjoy mo pa rin yung success mo? Of course not. Kasi kapag naningil ang ating lupang katawan, isa malaking good luck yan, pagod ang aabutin mo. So, worst case scenario, baka magkasakit pa. Which is yung iniiwasan natin mangyari sa'yo. Which is naman, punta tayo sa crossing card mo, which is community and 5 of Pentacles. In-advise ka ng cards na to, learn din paano ka magpasa ng ibang mga responsibilities. Kasi, hindi naman to one-man show. Hindi naman to na ikaw lang yung gagawa lahat. Hindi naman na ikaw na nga yung act, 'di ba? Parang sa sa isang palabas. Hindi dahil ikaw na yung director, ikaw pa yung actor, ikaw pa yung scriptwriter, ikaw pa yung editor, ikaw pa yung music director, ikaw pa yung camera. Pagod. You need to have collaboration. You need to learn how to collaborate with the right people. Kasi, sabihin natin may mga set skills ka. Para ma-manifest mo na yung, or ma-achieve mo yung dinidesire na heart mo. However, hindi lahat kasi kaya natin gawin, at hindi lahat naman is alam natin gawin. Doon papasok na makikipagtulungan tayo. Kasi may mga tao din na ipapadala yung universe sa'yo, na meron silang, sabihin natin, same frequency, same mindset with you. At maganda yung, kumaga, yung target niya is the same as your target. So, maganda magtutulungan din kayo. It makes the work easier, mas mabilis, mas madali. In a way, masaya din kasi hindi na bored. Kumbaga meron ka matatanungan kapag hindi mo alam. And andoon na hati kayo sa magiging responsibilities nyo. Now, your desire here is the King of Pentacles tsaka si Building Blocks. Okay. Minsan kasi yung pag isang bagay, may mga bagay na gusto mong ayusin. Pero meron ka kasing, parang nagkaroon ka ng reality check na hindi lahat ng bagay kaya maayos eh. Hindi lahat ng bagay pwede kumpunihin. May iba na kailangan mo talagang demolish. Kumaga parang sa isang building, gusto mong maging sobrang luma na niya. Yung foundation niya hindi na enough, hindi ganun kalakas o katatag para pagtayuan
ng mas mataas na palapag. Ang kailangan, sirain to. Kailangan i-demolish na siya, pabagsakin, at magsisimula ulit. And that is where some of the things sa buhay mo, yun yung kailangan mong gawin. It could be something na sabihin natin sa pagkakaintindi natin. So kailangan may mga bagay na kailangan na siyang sirain kasi hindi na nagsaserve para sa iyo. Yung hinam tayo ng sa tatahiling, tinatawag lang limiting beliefs. O ay pinanganak akong ganito, ganito lang ako. Ayan. Yung mga bagay na yan. So pwede ring mga relationships or patterns sa life mo na kailangan mo nang i-demolish so you could start all over again. So, walang masama doon kasi kung yun yung kinakailangan, di ba? Isa naman na yung building, magpapatong tayo doon ng bagong palapag. It could cause an accident kasi hindi kakayanan ng structure, yung foundation, yung bagong bigat. Hindi papatong sa kanya. Yung foundation mo is a 10 of Pentacles and all that glitters. In terms of finances, medyo andoon din na you need to start being wise kung paano mo i-handle yung kaperahan mo. Kasi totoo naman na panagbigay ng pagpapala ang universe. Lubos-lubos yan. Pero paalala lang, hindi sa lahat ng pagkakataon is Pasko. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay bumubuhos ang pagpapala. Umiinog ang mundo. Nagkakaroon din to ng panahon na nagkakaroon ng tagtuyot, paglagas. So, ito yung pinapala sa'yo ng cards din na learn paano magtabi. Kumbaga, hindi ka naman nag-expect na negative things to happen. Pero ito yung mga emergency purposes mo. Kumbaga, itatabi mo to dahil andoon din na meron kang tina-target sa life mo and you're going to invest into it. Na ito yung bibigyan mo na, ay, bet ko to, so kaya dapat gawin ko to or i-achieve ko to or kailangan maranasan ko to. So, ito yung mga bagay na yon na gustong ipaalala sa'yo ng universe. And every opportunity, yes, magsa-celebrate ka pa rin naman ng mga achievements mo. Pero, andoon na, magtabi-tabi din tayo from time to time, ha? Hindi naman importante, sobrang laki ng ating magiging yung impact na gagawin natin. Pero kahit maliliit na pagtatabi ang pagsusubi, sa bandang huli kapag pinagsama-sama mo, lumalaki din siya. Sa past mo, prominent past, we have here the Page of Pentacles and by the book. Okay. May mga bagay kasi na parang andoon na may tinatawag kasi tayong sa customer service kasi kami no, sa sales. May tinatawag kami emotional buyers. Yung kapag na-touch mo yung emotions niya, na-trigger mo yung emotions niya, mapapa-oo mo yan sa mga sales mo. Which is, madami sa inyo ganun. Kapag sobrang say, ay, bet ko to, sige, go. Ayan. Kaya applicable din sa'yo, sinabi sa akin ng friend ko dati, sabi niya sa akin, alam mo, Aero, kapag masaya ka, huwag ka mangangako, ha? At kapag mababa yung emotions mo or galit ka, huwag ka magdedesisyon. Kasi, decisions or pag gumawa ka ng mga action naka-base sa emotions mo, ay, gulo talaga yung pwede mangyari. Kasi, hindi logical. So, yun yung gusto ipala sa'yo ng universe. Yes, nagkaroon ka ng moments before na hindi naging logical yung mga decisions mo. So, let's learn from that. Andoon na kapag napapansin mo, masyado na-hype yung emotions mo, pwede ka na magsabi, wait lang, pag-isipan ko, tingnan ko muna kung kaya ko yung mga promises na to kung magagawa ko. Then, saka mo gawin, eventually, kung na-gauge mo in your mind na, okay, kaya ko naman, then go for it. Huwag nating ipilit ang mga bagay na hindi pa kaya na ating hindi natin kaya. Kasi, ikaw yung may ipit, ikaw yung kawawa. Di ba, Abo? Ayan. Now, sa future na ikaw, meron tayo dito ang 3 of Swords tsaka Soulmate. Well, siguro doon na may mga moments na kailangan mo magkaroon ng moments of isolation sa sarili mo. Kumbaga, this is a time na gusto mo din kasing malaman paano ko ba i-achieve yung star ko? Paano ko ba maabot yung tinatarget ko? Ano ba yung mga skills na meron ako? Ano ba yung mga capacity na meron ako para ma-utilize ko to? Para ma-reach ko yun. So, this is about self-reflection yung gagawin mo. And finding your soulmate inside of you. Kumbaga, this is you connecting doon sa inner self mo. Yung higher self mo.
para mas maintindihan mo ano ba talaga yung nagpupigil sa'yo para mas ma-reach mo pa yung targets mo sa life mo. So guys, kung nakaka-relate kayo sa reading natin, in-invite ko kayo i-click yung join button sa baba para mapanood nyo po yung extended readings kung saan mas malalim yung mga messages ng cards. But for now, tuloy mo natin yung readings mo. So, yung iyong physical environment, we have here the Queen of Cups and unfinished business. Ano ba? So, ano na? Abo, behave ang abo. So, ano na pinapakita din ng cards sa around you kasi may mga tao, let's say, siguro dahil din sa retrograde, na medyo unstable yung mga emotions nila. Huwag ka magpapadala dito ha. Huwag ka mamuhahayaan na matangay ka ng agos ng emotions nila. Especially yung mga tao na nagkukwento sa'yo ng problems nila. Pero ang dating kasi, ang ginagawa nila, kaya lang kinukwento yung problems nila sa'yo para ma-trigger yung awa mo. Remember, emotional buyer na sinabi ko kanina? Yun yung tinatry nila. Para kapag naawa ka, bibilin mo yung mga kwento nila. Tapos ang ending, ayun na nga, magagamit ka. So, let's not allow that to happen to you. Okay? Kasi that's very wrong. Actually, mali naman talaga yung gumamit ka ng ibang tao eh. And yung tipong, ang ginagawa nila, medyo exage yung kwento. Which is yun yung papasok tayo sa emotion environment mo. 9 of Wands, tsaka si Peace. Alam mo yun, okay ka na eh. Sabay biglang may mga ganong nilalang na lalapit sa'yo. Maintindihan ko pa kung lalapit sa'yo, tapos maawa ka, pusa, yan, aso. Ayun, maintindihan. Kasi mga yan, matotoo. Pag kailangan talaga ng tulong, talaga nanghihingi sila ng tulong. Pero yung mga tao minsan, yan yung mahirap paniwalaan eh. Kasi, alam mo na, mga dagdag bawas sa mga kwento nila. So, medyo maging alerto ka din. Hindi dahil nagkukwento na yan ng mga bagay-bagay, lahat yon is totoo. A lot of them, again, dagdag bawas. Iti-trigger nila yung emotional side mo para bumenta sa iyong kwento. Pag bumenta yung kwento sa iyo, alam mo na, mapapaikot ka nila. Yun yung iniiwasan nating mangyari. At iniiwasan ko din makita yung puwet mo. Ano ba yan? Nakakahiya. So, yung hopes and fears mo, we have here the King of Swords and the card of Yang. Si Yang kasi this is the male energy eh. Well, andoon naman na, alam yun, gusto mo din make the decision based doon sa instincts mo. Which is yun yung intuition mo eh. Actually, yun yung isa sa mga gift mo eh, sa House of Pisces. Malakas sa intuition nyo. Ano lang kasi minsan nade-dilute lang siya ng emotions. Ito na ngayon, yung desire mo, na pwedeng ibigay ng universe. Tuturuan ka paano mo ihihiwalay yung ikaw lang na emosyon versus doon sa instinct mo o intuition mo. Kasi totoo, the universe, most of the time, kinakausap tayo yan through impressions. Yung mararamdaman natin yung sinasabi ng universe. But responsibility mo, Pisces, paano mo i-distinguish yung pinagkaiba ng dalawa? Paano mo i-distinguish na, ay, ako lang to, versus na, ay, wait, yung universe ito. So, that will be a responsibility between you and the universe para mas maintindihan mo. Now, the possible future, we have here the Knight of Wands and no place like home. Well, there will be some of you, actually, di man lahat to, but there will be some of you na medyo dadaling kayo ng universe back to home. Now, sabi nga nila, home is where the heart is. Kung nasa ng puso mo, andun yung tahanan mo. So, andoon na madami sa inyo makakaramdam na parang gusto nyo bumalik muna sa simula para may gusto kayong mga bagay na maintindihan. So, possible, iba sa inyo, i-call na umuwi ng province, reconnect with your families, or andoon na, when you say family, hindi na naman to yung kadugo, o di mga family na pinili nyo. Kasi may mga bagay na kailangan mong gusto mo maintindihan para maka-move forward ka. It could also mean na dadaling kayo sa past so that you could face some pains para ma-settle to and some concerns na kailangan mo ma-address. Now, when will this be? At sino ba itong mga to? Check natin to sa extended readings mo. To access it, i-click mo yung join button sa baba. And the readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. And of course, kung bago kayo, subscribe, like, and share. So Pisces, maraming salamat sa iyo. God bless, namaste, Hare Krishna, and blessed be. And hope magkita tayo sa extended readings.
mula po dito sa Dominican Health and Baguio City. Kasama po si Abu. You have a great day. I'll see you soon.